And into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. He's going back. Get off the sticks. All right, let's go. Time to go. Okay. Guys, come on, everyone. Sa mga oras na ito, tumugon na ang Iran gamit ang 3 alon ng ballistic missiles. Ito ang bersyon ng Pentagon ng Israel, ang Kirya, at ang gusali sa loob ng compound na ito ay tinamaan. Ito ang central na base military ng Israel, ang Kirya sa Tel Aviv, at kagabi ay tinarget ito ng Iran. Para sa hindi nakakaalam, ang Kirya sa Tel Aviv ay malawakang kinikilala bilang pinakamataas na command center military ng Israel at madalas tinatawag na Pentagon ng Israel. Nandito ang punong tanggapan ng IDF, Israel Defense Forces, ang Ministry of Defense ng Israel, at ang Command and Operations Center ng mga estratehikong hakbang militar ng Israel. Ito ang mismong puso ng militar ng Israel at pinatunayan ng Iran na may kakayahan itong tumama sa mga sensitibong target gamit ang mga precision strikes. Bukod dito, iba pang mga gusali at lokasyon sa Tel Aviv ang pinasabog din kabilang ang isang 5 palapag na gusali sa lugar. Maliwanag na gumaganti ang Iran matapos ang pag-atake ng Israel at ito'y lalong nagpapainit sa tensyon sa buong mundo. May mga bansa ang kumampi sa Israel tulad ng Estados Unidos at Pransya. Ngunit may mga bansa rin na kumampi sa Iran gaya ng China at ito na ang nagiging simula ng isang mas malawak na digmaan Iran laban sa Israel na lalong tumitindi ang eskalasyon. Isipin mo ito, isang lugar na sobrang higpit ang seguridad gamit ang pinakamodernong Iron Dome defense system ng Israel ay tinamaan pa rin kagabi ng Iran. At ang katotohanan, kahit mahusay ang Iron Dome, hindi lahat ng missile ng Iran ay nasabat. May ilan na tumama sa mismong target at ang epekto ay wasak at matindi, gaya ng makikita sa mga footage ng Tel Aviv kagabi. Ayon sa ulat ng isang reporter mula sa Fox News, ang epekto sa Kirya, Pentagon ng Israel ay lubhang nakasira at isa ito sa mga pinakamapanirang pag-atake laban sa Israel sa kasaysayan nito. Sa huling pag-atake ng Iran, mahigit 150 ballistic missiles ang pinakawalan sa Israel sa 2 pangunahing alon ng pag-atake noong gabi. Maliban pa rito, 100 hanggang 100 at 50 mga drone ang inilunsad, karamihan ay mula sa Sayyad type. Sa ikatlong alon, karagdagang mga missiles pa ang pinakawalan, layuning patamaan muli ang Tel Aviv. Sa kanluran, tumayo ang Amerika, UK, Pransya at mga kaalyado upang ipagtanggol ang Israel. Sa silangan, China at Rusya ay kumampi sa Iran, tinuligsa ang mga aksyon ng Israel bilang labag sa soberanya at pandarambong sa international na batas. Ang mga kaalyado ng Israel, lalo na ang Estados Unidos, ay hindi iiwan ng Israel. Ang Israel ay tinuturing na Little America. Kaya't matapos ang mga atake, maraming politiko sa US ang nag-post ng Pray for Israel bilang suporta sa IDF at sa mga Zionist forces. Ayon kay Brad Bayer ng Fox News, si dating Pangulong Donald Trump ay naghayag ng malakas na suporta sa Israel. Sinabi niya na handa ang Amerika na tumulong militarily kung kinakailangan. Dagdag pa ni Trump, kung hindi tatanggap ng kasunduan sa nuclear program ang Iran, ang digmaan ay mangyayari sa Iran mismo. UK Prime Minister Keir Starmer, ipinahayag ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili at nanawagan ng de-escalation. Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron, sumuporta sa karapatan ng Israel na lumaban sa retaliation, ngunit nanawagan ng pagpigil sa eskalasyon. Ayon sa kanya, hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang Iran dahil isa itong global threat. China, ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs na si Jin Lian, lubos silang nababahala sa pag-atake ng Israel sa Tehran at nanawagan ng pagbaba ng tensyon at paggalang sa soberanya ng Iran. Rusya, sa UN Security Council, kinondena ng ambassador na si Fong ang Israel at sinabing ito ay paglabag sa soberanya. Si Presidente Vladimir Putin ay naglabas ng matinding pahayag laban sa Israel. Sinabing ito ay labag sa UN Charter at dapat ang nuclear issue ng Iran ay daanin sa diplomasya. Naglabas rin ang Russia ng babala sa mga mamamayan nila sa Israel at Iran. Hinigpitan ang mga flight ng Russian Airlines sa conflict zone. Kanluran, US, UK, France, NATO, kumakampi sa Israel. Silangan, Russia, China, SCO, BRICS, sumusuporta sa Iran. Lalo pang lumalalim ang hati sa mundo sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Sa huli, itinuturo ng mga taga-suporta ng Iran na
Ang Israel ang unang umatake. Iran ay hindi pa nagsisimula ng digmaan sa nakalipas na 200 taon. US ay nagsimula ng higit 40 digmaan. Israel ay nagsimula ng 7. Kaya tanong nila, sino ba talaga ang hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons? Iran? O ang mga bansang laging nag-uumpisa ng digmaan? Ang missile strike ng Iran sa Syria, ang mismong military HQ ng Israel, ay hindi lamang simbolo ng paghihiganti, kundi turning point sa kasaysayan ng Middle East. Sa unang pagkakataon, ang pinakasensitibong pasilidad militar ng Israel ay tinamaan, kahit ito'y binabantayan ng Iron Dome at Advanced Defense Systems. Ipinakita ng Iran na hindi lang ito kayang gumanti, kaya rin itong tamaan ang puso ng Israel militarily, at iyon ay sa pamamagitan ng presisyon. Ang epekto ng mga pag-ataking ito ay hindi na lamang limitado sa militar. Ito ay gumulong sa pandaigdigang arena. Habang ang US, UK at France ay buo ang suporta sa Israel, si Trump ay banta pa ng direktang digmaan laban sa Iran kung hindi ito susunod. Sa kabilang panig, China at Rusya ay mariin ang suporta sa Iran. Ang digmaang ito hindi na simpleng gantihan. Ito na ang pambungad na eksena sa isang malawakang digmaang maaaring hubog sa hinaharap ng geopolitika ng buong mundo. Ang tanong ngayon, maghahanap ba ang mundo ng kapayapaan o masasaksihan natin ang isang digmaang pandaigdig na sisimula sa Tel Aviv at Tehran at kakalat sa buong mundo? Ang susunod na kabanata ang magpapasya sa lahat. Sa kabilang panig, China at Rusya ay mariin ang suporta sa Iran. Ang digmaang ito hindi na simpleng gantihan. Ito na ang pambungad na eksena sa isang malawakang digmaang maaaring hubog sa hinaharap ng geopolitika ng buong mundo. Ang tanong ngayon, maghahanap ba ang mundo ng kapayapaan o masasaksihan natin ang isang digmaang pandaigdig na sisimula sa Tel Aviv at Tehran at kakalat sa buong mundo? Ang susunod na kabanata ang magpapasya sa lahat.